Sa oras ba na mawala sa Play Store yung mga OLA na na-revoke, kasi in disorder, maaari bang mawala na rin yung mga record account natin, yung mga utang natin sa kanila once na mangyari yon, di ba? Kasi karamihan may mga nagtatanong na wala na sa Play Store, na-revoke na, in disorder na. Baka wala na tayong utang sa mga yan, pwede natin hindi bayaran. So talakayin natin dito sa video ito. Alright, welcome back mga kadyani. Muli, maglalambing lang po ako sa inyo at muli, magpapasalamat po ako ng lubos sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta dito po sa aking channel. So, kung nagustuhan po ninyo at nakatulong po sa inyo ang video ito, ay pakilike na lang po. Tapos i-share nyo na rin para makapanood yung mga ibang mga OLA victims about dito sa ating tinatalakay na mga usapan at usapin dito sa mga OLA lending app. At hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang OLA. So yun nga, maaari ba na ganoon mangyari? Na mawala na yung ating mga records dito sa mga OLA na nawala sa Play Store, pero mga na-revoke na nitong mga nakaraang linggo ng SEC, di ba? Siyempre, na-revoke, na cease and desist order, pagkatapos biglang nawala sa Play Store, does it mean na wala na tayong babayarang utang sa kanila? Kasi wala na silang karapatang mag-operate, wala na silang karapatang maningil, wala na silang karapatang na dahil nga sa nawalan sila ng lisensya at tinanggal sila ng karapatan ng SEC na mag-operate during the investigation at sa mga problemang kinahantungan nila ngayon at hinaharap. Okay, so tulilinawin ko lang mga kadyani. Ito yung mga OLA na ito, yung mga nawala ngayon. Yung ilan dito, hindi na-revoke, hindi na cease and desist, pero nawala sa Play Store. Pero yung iba rito, may cease and desist order at na-revoke. Isa-isahin natin kung ano yung mga nawalang OLA ngayon sa Play Store. Okay? Unahin natin si Coco Peso. Diba? Sinearch ko siya po ngayon. Wala po siya. Ayan, kung mapapansin nyo, dapat lalabas kagad yan. And then sumunod, si May Pera. Wala rin siya, di ba? And then sumunod, si Bene. Na wala rin bigla. Then sumunod, si Digido, na na-revoke din last May, nitong nakaraang buwan lang, no? Last May lang yan. Pero, it's still, hindi siya dahil sa kadahilanan ng unfair debt collection practices o sa mga illegal na interest o yung matataas na interest. Hindi yun yung dahilan. And then, si Pash Cash, na bigla rin nawala, na obviously, talagang kapatid siya para sa akin ni Mr. Cash. Okay? Credit Cash na may cease and desist order, revoke pala dahil sa hindi niya pagbibigay ng kanyang third party collection na ano ba yun? Kung ano man yun, nakawala sa isip ko. Basta meron siya hindi binigay na third party collection na kasama niya. Yung We Will Take pala yun. Okay? At si Peso Wallet. Magkapatid po yan, si Credit Cash at si Peso Wallet. Nawala po sila ngayon sa Play Store at revoke po yung mga license nila. At yung iba ron, may mga cease and desist order na nawala. Okay? Pero hindi naman agad-agad na automatic na mabubura na yung ating mga record account. Diba, nag-apply tayo ng loan, meron tayong account sa kanila. Mawawala ba yung ating mga account dyan, yung mga utang natin? Hindi naman po yun agad-agad. Once they have the information about us, na meron tayong utang, kahit nga sa panahon ngayon na may revoke cease and desist order yung mga ilan dyan na nag-ooperate pa rin, nandyan pa rin sa kanilang system, sa kanilang mga computer, yung ating mga info. Tandaan nyo yan. At huwag na huwag po kayong naniniwala dyan sa mga nag-o-offer na magbayad daw kayo para mawala yung account ninyo. Burahin, i-delete, i-override, alisin sa OLA nila. That is a scam. Kaya please lang, kung inaakala nyo buburahin nila yan, hindi. Nandyan pa rin yan. At kung akala ninyo na porket nawala at na-revoke, may cease and desist order, may investigation dahil na-raid, hindi po mawawala yan. Kahit kunin po yan ng NBI, ng PNP, ng PAOK, yung mga computer nila, naipasa na nila yan sa ibang kanilang mga computer system. Sa kanilang system-generated machines. Okay? Tandaan ninyo, sila lang po yung may karapatang magtanggal sa atin.
ng ating account ng mga utang. Kaya kung sakasakali may utang kayo at nagtataka kayo, bakit naniningil pa rin? May cease and desist order, may revoke license na, may order na ganito, bakit naniningil pa rin? Kasi, they are illegally operating. Para sa akin lang po hindi ko sila sinisiraan. Kasi may utos na ganito Wala kayong lisensya, bawal kayo mag-operate. Sabihin natin hindi dahil sa unfair debt collection yung problema nyo, hindi dahil sa illegal interest ng mataas na sobrang nilubog nyo na yung tao doon sa utang. Hindi po yun Iba yung mga naging problema nila. Mga hindi sila nag-declare ng mga branches, hindi sila nag-declare ng mga third-party collections, kaya sila na-revoke, okay? Iba yun They will still operate ng paniningil at pag-o-offer din ng pautang. Kung makakatanggap kayo ng mga offer sa kanila at sinasabihan nila kayo na okay lang mangutang sa kanila dahil pinipilit nila na hindi raw sila revoke, pwede nyo namang i-report sa SEC sa kanilang website. Just search the sec.gov.ph at doon na makikita nyo yung mga complaint information na nandoon. Hanapin nyo lang, search nyo lang din. O maaari sa iMessage para makita nyo. Parang gusto ko rin mag-complain kasi nga nakita ko yung si Kashmi na merong cease and desist order. I will try to file a complaint sa SEC. Subukan natin sa mga susunod na araw. Medyo busy lang talaga kasi may trabaho ako, di ba? Sabi nga sa inyo, hindi po ako yung tao na talaga makakatulong na 100%. Aking kulang maibibigay sa inyo is mga advices at pwede nyo gawin dahil sa mga problema nyo sa mga OLA. Hindi ako yung makakatulong sa inyo na as in talagang mapapatanggal natin sa SEC yan, maririg. Ordinaryong tao lang din po ako na nagko-complain, nagre-report. Okay? Pero kung kayo nakakaranas sa mga ganyan na nagsisingil sila with matching harassments, you have the rights na mag-complain. Pero hindi po yan assurance na porket na-revoke, na cease and desist order, na wala sa Play Store, assurance na wala na kayong babayaran. They will still operate dahil hawak nila tayo sa leeg. Okay? Hawak nila tayo sa leeg dahil nasa kanila yung informasyon natin. Tandaan nyo po yan. Napakalino lang po ng aking paliwanag sa inyo, di ba? Ganoon lang po kasimple yun. At anytime pwede silang maningil. At anytime pwede silang mag-operate na magpautang nang hindi nalalaman ng SEC, nang hindi ipapalam sa SEC. Kasi once na ginagawa nila yon, pinapakita lang nila yung kanilang naturalesa na gumagawa sila ng illegal even if they are have the license before sila na-revoke. Di ba? Pinapakita lang na talaga yung pagiging balasubas nila sa inyo, sa mga nangungutang. Pero that's the assurance na wala na kayong utang sa kanila. Magpapahinga yan, oo. Mawawala sa Play Store, oo. Mare-revoke, oo. Pero pwede magpalit ng pangalan. I will assure with you na magulat na lang kayo, may mga bagong OLA lumalabas ngayon, di ba? Na meron nga dyan, yung ano lang bigyan ko lang ng idea, si Yescom bago sa Play Store. Pero once na mag-apply ka dyan ng loan, sino yung magte-text sa inyo ng OTP? Si Easy Barro. Nakapatid ni Benny. Di ba? Kaya importante na magkaroon kayo ng ideya sa mga ganito. Please be vigilant na huwag kayong basta-basta magbabayad din. Oo, tama na magbayad tayo ng utang sa kanila. Pero ang importante sa atin ay maging marunong sa mga ganitong klase ng mga OLA na hindi natin alam kung ano ba yung karapatan nila para maningil, mag-operate, sa mga ganyan, kasi wala silang lisensya Di ba? May cease and desist order Bakit mag-operate? Dapat may malinaw na paliwanag din si SEC about this kind of matter or about this kind of situation. So, sana natulungan ko kayo, no? Huwag kayong papayag, huwag kayong maniniwala sa mga burag-buragang kasi nakikita ko, akala nila okay yan. Hindi. Huwag kayong maniniwala sa mga burag-buragang na kaya nila kayong tanggalin doon sa account nila. Ang makakatanggal lang po rin yan ay mismong si OLA. So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat. At sa muli.